Magandang araw sa inyong lahat mga ka-listeners at welcome sa ating programang Sulatin ng Puso. Kung saan binabasa natin ang mga sulatin ng ating mga tagapagpakinig na naghahanap ng payo at pag-asa sa araw. May natanggap tayong sulat na pinuot ng damdamin. So, ayun na nga ang mga ka-listeners at ngayon, nandito ang isang sulat na mula sa ating kaibigan. Dear DJ Jordan, ako po si Ana, 16 na taong gulang at kasalukuya ko nakatira sa aking lola. Mula nang namatay ang aking mga magulang noong ako'y 2 taong gulang pa lamang DJ. Hindi ko na talaga sila naaalala at ang lola ko ang nag-aalaga at nagpapalagi sa aming magkapatid. Habang lumalaki ako, DJ Sharon, napansin ko kung gaano kahirap ang kanyang pinagdadaanan. Wala siyang stable na trabaho at kami umaasa naman sa maliit na sweldo ng aking tito na sumusuporta sa amin. Gusto ko talagang makatulong sa kanila at DJ Sharon, pero sa ngayon, ang pag-aaral ang iuna ko. Senior high school ako ngayon at ito ang pinagtutuunan ko ng pansin para balang araw makapagtrabaho ako at maibalik ang lahat ng kanilang mga sakripisyo sa amin. Pero DJ Sharon, hindi ko maiwasan ang makaramdam ng takot at lungkot. Minsan, kapag nakikita ko ang iba na may mga magulang at buong pamilya, naiisip ko na iba talaga ang saya nila. Maraming beses na umiyak ako dahil parang may kulang sa buhay ko, DJ Shirley. Pilit na bibigyan ng lula ko na naman mabuhay ang babato. Pero nararamdaman ko pa rin ang kirot ng pagkawala ng aking mga magulang. Bata pa lamang ako noon, iniwan pa rin ang pagpapangilila ako sa kanila, DJ Shirley. Dear DJ, gusto ko sanang itanong sa iyo, paano ba ako magpapatuloy sa pagiging positibo kahit maraming tanong at sakit sa aking puso? Bakit parang hindi nawawala ang pagkaramdam ng may kulang? At paano kung mabibigyan ng magandang kinabukasan para sa aking lola at tito? Maraming salamat sa iyong atensyon sa sulat ko, DJ Shirley.
Ang pagmamahal at dedikasyon niyo sa isa't isa ay tunay na kahanga-hanga. Ana, tandaan mo na kahit wala ang iyong mga magulang, hindi ibig sabihin ito na kulang ang buhay mo. Ang lola mo ang bibigay sa iyo ng espesyal na uri ng pagmamahal na hindi lahat ay nabibigyan. Ikaw ang inspirasyon niya at dahilan ng kanyang pagsusumikap. Pasalamatan mo ang kanyang mga sakripisyo at gawing inspirasyon ito para maabot mo ang iyong mga pangarap. Normal lang ang matakot at malungkot at maramdaman mo ang pagkawala ng magulang ay isang bagay na hindi madaling tanggapin. Pero tandaan mo, hindi ito ang magtatakda ng kaligayahan mo. Mag-focus ka sa mga bagay na nagpapadala ng saya sa iyo. Tulad ng iyong edukasyon at personal na pag-unlad. Kahit anong kalungkutan ang nararamdaman mo, maaari ka rin lumikha ng isang buhay na puno ng pagmamahal at puno ng saya. Sigurado akong proud na proud ang iyong lola sa mga nating mo at ipagpapatuloy mo lang ang iyong pag-aaral at gawing alay ang bawat tagumpay para sa kanila. Isipin mo na ang iyong tagumpay ay hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa mga taong bumuhay sa iyo. Ana, kahit hindi mo naranasan ang kompletong pamilya, meron kang isang pamilya na at tunay na pagmamahal. Kaya na nga, mga listeners, at hindi kasi lahat sa buhay, meron isang perfecto at masayang pamilya. Meron din kasi kompletong pamilya, pero hindi